lahat ng narito sa aking harapan, sa mga guro, magulang, estudyante at kabataan, isang mapagpalang araw po mga kaibigan. Ang makita at makasama kayo'y isang karangalan. Kaming inyong lingkod, dito sa tanghalan, nagbibigay linaw sa isyong pagtatalunan. Ako si Maria Soraya R. Facturan, ang inyong lakambini. Magiliw na inihahandog ang isang balagtasan upang may pamalas ang husay sa pangangatwiran. Paksa natin ngayon ay ordinaryo at luma, ngunit karaniwang pinagmumulan ng mga dilema, lalo na yaong mga kapuspalad sa pera. Alin nga ba ang mas dapat pagtuunan ng pansin upang makaahon sa kahirapan? Alin ang unahin? Dalawang pagpipilian ating titimbangin. Sa ating pagsisimula, narito sa aking gawing kanan, tagapagtanggol ng edukasyon, binibining makatwiran, pag-aaral muna. Ito ang kanyang paglalaban. Ang mas dapat daw unahin higit sa ano paman. Pagkat ako'y lumaki at nahubog sa paaralan, naniniwala akong edukasyon ang dapat pagtuunan. Higit na bigyan pansin bago ang pagkakakitaan. Pagkat isa panahon ngayon, dapat ay may pinag-aralan. Ako nga po palas, ang inyong butihing lingkod, Erica Dumagat po. Pag-aaral ang ikakayod. Samahan ninyo akong itatak ng buong lugod ang mga kaisipang sasabihin sa inyong diwang pagod. Mga kaibigan, inyo nang namataan. Anyo ng unang makata dito sa labanan. Kilalanin natin ngayon, pangalawang makikipagtagisan. Trabaho muna ang sagot niya sa kahirapan. Bago ang lahat, nais ko munang magpugay sa mga naririto'y binabati ko na magandang buhay. Sa mga ganitong paksa, wala nang dapat pang pag-usapan pagkat maliwanag pa sa araw, trabaho ang kailangan upang makaahon sa kahirapan. Sentya sinas nga po pala, panig sa pagtatrabaho upang makaepon ng pera. Sa tulad kong mahirap, di nga ba't mas praktikal pa? Yun, nagpakilala na ang magkabilang panig. Inyo nang nasilayan ang kanilang unang tindig. Kaya't di na natin patatagalin pa, tensyon sa paligid. Atin nang simulan, baliktaktakang taglayang himig. Paano naman niya ang kapos sa kayamanan, ni hindi nga natutustusan ang mga pangangailangan? Paano pa kaya ang mga gastusin sa paaralan? Mas mabuti pang magtrabaho ng may pagkakitaan. Mga karunungang iyong ipinagmalaki, hindi lang naman yan sa paaralan mahuhuli. Maraming paraan upang ikay maging intelihente at samahan na rin ng iba yung pagpupursige. Nang muna ng sandal kaibigan kong mga makata. Hinga-hinga muna ng malalim at baka magkahika. Pareho naman kayong may katwiran upo sa paksa. Kaya't nasa inyong dalawa ang aking lubos na paghanga. Paninindigang matatag, tila di yata matitibag. Ating ipagpatuloy ang ating nasimulan. Ngunit paano ka uunlad sa mga pipitsuging trabaho? Natanggap ka nga, ngunit bilang service crew. Magkano na lang ba ang sasahurin mo kung puro pang-anim na buwan lang ang kontrata mo? Ang punto ko lang naman ay iyong pag-isipan. Kapag professional kay, mas maganda ang kinabukasan. Permanente ang trabaho kung may pinag-aralan at di ka basta-basta masisipa ng anumang mayaman. Kapag di ka nagtapos at nagtrabaho agad, kahit tumambling ka pa'y di ka uunlad. Kakarampot na kita, yan lang ba ang iyong hangad? Mangarap ka na lang din, dapat isagad. Kung panustos lang ang iyong katwiran, problema sa sarapi, madaling solusyonan. Maraming mga tao na yan din ang pinagdadaanan, ngunit nagtapos pagkat diskarte lang ang kailangan. Diskarte? Yan ang mga sinambit mo. Sa palagay mo ba'y hindi ko yan ginagawa? Kaya nga nagtatrabaho upang mabuhay sa mundo. At nang makapag-impok, trabaho agad ang diskarte ko. Maraming nakapag-aral na ngayon ay namomroblema, walang trabaho at sa bahay ay tambay muna. May diploma nga, ngunit di naman nakakapasa. Tinalo pang walang pinag-aralang kakompetensya. Oo, ikaw nga'y armado ng kaalaman. Ngunit mas pinipili pa rin ang may karanasan, pagkat tayo mga tao natututo di lamang sa paaralan, maging sa labas maraming matututunan. Bakit ganun? Ako yata'y mas lalong nalito. Tila gusto kong lagnatin sa init ng pagtatalo. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng bawat punto. Magkaibang katwiran, hugot mula sa puso. Kaalamang natutunan mula sa pag-aaral, maaari pang ipagsanggalang.
Sa lupit ng buhay sa mga pang-aapi, di basta-basta bibigay, pagkat alam ng mabuti kung saan lulugar. Mga di nakapag-aral at nagtrabaho, agad inaapi, ay yukuulo kung maglakad. Sa utos ng ibay ay agad pumapayag, pagkat kalakaran sa mundo siya ay bulag. Ngunit pakakatandaan, hindi lahat ay mangmang. May mga taong di nakapagtapos, ngunit patuloy ang laban. Sa buhay ay nanagana kahit walang pinag-aralan. Pagkat sipag at tiyaga ang itinutunan, kaya ka rin lang nag-aaral upang makapagtrabaho at mabilis na makaahon sa kahirapan ng buhay sa mundo. Kaya mag-aral, kaya magtrabaho ay hahantungay pareho. Kaya't bakit pa mag-aral kung yan lang din ang dulo? Ngunit aking katunggali, nais ko lamang ipaalala na kapag nakapagtapos, kay pag-asenso ay sigurado na mas mataas na posisyon, mas malakas na kita na ibig sabihin. Magandang kinabukasay, abot kamay sa kunting panahon, lamang naguguluhin. Magastos man sa turing, kahit pabalik-balik ta rin. Maliit na ipinuhunan, triple ang balik sa atin. Sakripisyo ng pamilya ay masusuklian din. Matapos ninyong mapakinggan ang dalawang makata, nasa inyong mga kamay ang paghatol ng pasya. Tayog ng katwiran ay hindi maisansala, parehong may punto na makaahon sa dalita. Mga binitawang salita naway maging inyong gabay, lalo na ng mga kabataan sa pagdedesisyon sa buhay. Pagkat iyon ang inyong susi sa pagkamit ng tagumpay at sa patuloy na pagkapit sa baging na matibay. Hanggang dito na lamang mga kaibigan, pansamantalay kami muna'y magpapaalam. Naway nagustuhan munti naming balagtasan. Magandang araw po at sumainyo ang buhay ng kasaganaan.